Matapos ideklara ni Richardson Hitchins ang kanyang pag-akyat sa welterweight division at bakantihin ang kanyang IBF World title, ayon sa ating trusted source na si Mike Coppinger ng The Ring Magazine, ipinag-uutos na umano ng IBF ang sagupaang Lindolfo Delgado at Teofimo Lopez para sa nabakanteng IBF World Junior Welterweight title. Si Delgado na may kartadang 24-0 with 16 knockouts ay ang siyang number 1 at mandatory challenger sana ni Hitchins. Si Teofimo naman na may kartadang 22 wins, 2 losses with 13 knockouts ay ang panglimang contender sa IBF rankings. Kung papansinin niyo po mga amigos, mas nakalalaman kay Teofimo sa rankings sina Oscar Duarte at Keishon Davis. Pero hindi nga po ipinag-utos ng IBF na labanan ni Delgado alinman kina Duarte at Davis dahil kapwa may paparating na laban ito ngayong buwan ng Mayo. So magandang pagkakataon po ito para kay Teofimo mga amigos na maging world champion muli matapos ang lopsided na pagkatalo kay Shakur Stevenson noong buwan ng Enero. Samantala sa iba pang balita, WBC heavyweight number 1 contender Lawrence Okolie nagpositibo sa performance enhancing drugs. Si Okolie na may kartadang 23 wins, 1 loss with 17 knockouts ay nakatakdang sagupain sana ang former Olympic gold medalist na si Tony Yoka. May kartadang 15 wins, 3 losses with 12 knockouts. Ang laban ay nakaplano sanang i-stream globally sa DAZN. Ang Voluntary Anti-Doping Association o BADA ang nagsagawa ng PED testing para sa sagupaang Yoka at Okolie. Sila ang nagbigay ng impormasyon sa Queensberry tungkol sa adverse finding. Pero paliwanag ni Okolie sa kanyang Instagram na ang adverse finding daw po ay posibleng nagmula sa pagpapagamot niya sa isang injury sa siko na nakuha niya noong training camp matapos ang nauna niyang injury sa bicep. Anya nakahanda siya maipagtulungan ng buo sa mga otoridad at kampante siyang malinis ang kanyang pangalan pagkatapos ng investigasyon. Sa iba pang balita, former Unified World Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev may kartadang 14 wins, 2 losses with 11 knockouts, magbabalik boxing matapos talunin ni Naoya Inoue noong nakaraang taon ng Setyembre. Ayon sa report sa darating na May 29 sa Uzbekistan, makakaharap ni Akhmadaliev si Hegli Mosqueda na may kartadang 27 wins, 1 loss with 20 knockouts. Importante para kay Akhmadaliev na makaangat muli sa rankings dahil matapos nga po siyang matalo kay Inoue ay bumagsak ang kanyang rango sa IBF sa number 9. Sa WBC number 10, sa WBO number 8 at number 4 naman sa WBA. Bali-balita na kasi na dalawang laban na lang si Inoue sa Super Bantamweight at babakantihin na nito ang kanyang mga titulo sa oras na umakyat na ito ng featherweight division. Kaya naman kung maipuposisyon ni Akhmadaliev ang kanyang sarili sa mataas na rango, posibleng mautusan siya para lumaban sa bakanting titulo sa pag-alis ni Inoue sa division. Pero kumasilat naman po si Inoue ni Junto Nakatani. Ganon pa rin para kay Akhmadaliev, iba pa rin ang nakaposisyon sa mas mataas na rango. Sa bigat ng kanyang pangalan, isa pa rin siya sa mga posibleng mapili kaagad, mandatory man o voluntary.